Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back sa ating channel, I Walk, You Listen. Samahan niyo ulit akong maglakad-lakad dito sa tahimik at medyo malamig na kalsada ng lungsod ngayong gabi habang nagkukwentuhan tayo. Para sa ating 28th episode, pag-uusapan natin ang kwentong ito na may pamagat na Fake Friend. Nalaman kong ginagamit lang pala ng best friend ko ang kotse ko para magkipag-date. Seryoso, napaupo talaga ako nung nabasa ko to sa Reddit. Kasi napakakapal din talaga ng mukha ng ibang tao. Yung akala mo pamilya na ang turingan nyo, yun pala ginagawang libreng rental car service lang ang buhay mo. Eto kasing si OP, may matalik siyang kaibigan mula pa noong college. Tawagin na lang natin sa pangalang Vincent. Medyo maayos ang buhay ni OP, nakakuha ng bagong kotse, habang si Vincent naman ay sakto lang at walang sariling sasakyan. Dahil sobrang loyal at low-key generous itong si OP, kapag nagsasabi si Vincent na may urgent family emergency o kailangang asikasuhin para sa magulang niya, agad-agad niyang pinapahiram ang sasakyan niya. Minsan nga, binibigyan pa niya ng panggastos sa gas kasi naaawa siya. Halos 2 beses sa isang linggo kung humiram si Vincent at dahil buo ang tiwala ni OP, never siyang nagduda. Pero fast forward nung nakaraang linggo, may isang gabi na biglang nagbago ang lahat. Pasado 11:00 na ng gabi nang biglang tumunog ang phone ni OP. Nag-notif ang RFID app niya na pumasok ang kotse niya sa tollway papuntang Tagaytay. Nagtaka si OP kasi ang paalam sa kaniya ni Vincent nung hapon, dadalhin lang daw ang nanay nito sa clinic sa QC. Out of curiosity at medyo kinabahan din, nag-scroll si OP sa social media. At doon na lumabas ang pinakamatinding tea. Sa Instagram story ng isang kakilala nila, nakita ni OP ang isang POV video. Nakaset up ang camera sa dashboard ng mismong kotse niya, habang si Vincent ang nagdi-drive, naka-holding hands sa bagong nililigawan nito. May caption pa ang video na, "Late night drive to Tagaytay with my queen, perks of having a smooth ride." Dito na na-realize ni OP na halos lahat ng sinasabing family emergency nitong mga nakaraang buwan ay purong kasinungalingan lang pala. Ginagamit lang ni Vincent ang kotse, gas, at pera ni OP para mag-flex at magmukhang mayaman sa mga kadate niya. Hindi na nagdalawang isip si OP. Dahil modern car ang sasakyan niya, ginamit niya ang smart app ng kotse para i-remote lock at patayin ang ignition habang nakapark ito sa isang kainan sa Tagaytay. Agad din siyang tumawag ng towing service para ihakot pa uwi ang kotse niya nang hindi nalalaman ni Vincent. Ni-block na rin niya ang number nito sa lahat ng platform. Kinabukasan, naiwan si Vincent at ang date niya sa Tagaytay na walang masakyan, napilitang mag-commute pa uwi sa gitna ng ulan at hiyang-hiya sa kadate niya dahil nabuking ang kaplastikan niya. Poetic justice at its finest, di ba? Grabe, literal na naitapon ng kaibigan yung taon ng samahan para lang sa mabilisang flex. Sa tingin nyo, walking listeners, sakto lang ba ang ganti ni OP o medyo sobra? Comment down below ang saloobin nyo at mag-subscribe para sa susunod nating night walk. Mag-iingat kayo sa pag-uwi.